hapon sa tanan. Pagkamaayo nga ang katawhan sa Dios nagkahiusa gayud sa pagsaksi sa kaayo o sa gugma sa Dios. Sa ngalan sa atong obispo sa Butuan, Cosme Damian, welcome everybody. Madamo gyud nga salamat mo Senior Bob. That's very short. Maayong hapon sa tanan. Let me be clear about this. Ang buot ipasabot og rasyonali kanang rason og unsay nganong naata dinhi. Clearly, wala ta dinhi aron magpa-churcher. The inconvenience nga atong na-feel karon, nagtindog, init, drizzled a little bit, mauna na, dili na siya pa-churcher. We are here for a reason. Second, we are not here, to be honest, to be entertained. Wala ka dinhi aron ma-entertain. Third, we are not here in order to express our intention to bring down anyone. We don't intend to bring down the government. We got to be clear, this is not the entire nation, gikan pa sa CBCP, nga dili siya destabilization nga gathering. We are very clear that the 3G means gathering for good governance. We don't intend to bring anyone. We demand for good governance. And we got to be clear about this. Ang importante nga atong ibutang sa alimpatakan, nga given the issue, the scale of corruption, one cannot just simply stay in one corner of the world and watch the world go round. No, we are not. We are reasonable people. We demand for good governance. We don't deserve to be governed in corruptions and lies. Look, kabaluta sa issue na to din eh. And we got to be clear that we are not nice to this. Hindi tayo porket Kristiyano tayo, nice tayo all the time. Ibutang sa lugar, Jesus was not nice to corrupt politicians. During the time of Jesus, when he engaged against the Pharisees and the Sadducees, he called them fruit vipers. You hypocrites! Galit si Kristo. In some cases, sa some dioceses, ilang gitawag og indignation prayer. We expressed our disgusts and we are not happy about this. We don't need entertainment. We can, yes, of course, we have entertainment. But we are expressing our disappointment. We continue to believe our constitutions. We're still Filipino and we care. But we got to be clear to politicians that enough is enough and we are saying no to corruption. Finally, naay isa pod nga importante, talain nga mga diocese, ang ilang tawag is penitential. Because when we call for against corruption, dilibot ipasabot nga we would be good at looking at politicians alone. We are engaging here against a culture. Walang personalan, kultura sa korupsyon. And pagdating sa kultura sa korupsyon, and to be honest, I got to be brutally honest to you, in one way or another, kasama tayo lahat dito. Pag nakalimutan, pasig nakalimtan nato sa panahon sa eleksyon, nga nidawat ang kwarta, ayaw pagtuo, kung wala ni kakabalo, nga katong pagdawat ni mo kwarta sa eleksyon,
Sa unang rason nga grabing scale of corruption, dili ka buang pero bulok-bulok yung kagamay. What I'm saying is, kitang tanan apil ni ani. We are looking at politicians, but we also acknowledge that we are part of that culture that we are against. Klaro ta diha, basig mag og ang atong disgust, atong ipakita, atong express, ang mode sa expression is that of prayer. Ang model nato sa dihang ang mga Israelita iabot sa Kanaan o niya i-engage against the Amalekites, Moses went up to the mountain o niya kung mag-ampo kani si Moises, mudaog sila. Kung kapuyon kani si Moises o ampo, mapilde sila. Very clear principle. What is that? In all kinds of war, war against poverty, war against corruption, war against drug, it can only be won by prayer. And when we say that it can be only won by prayer, we mean prayer. That's why we are here today. Salamat sa inyong pag-anhi, and God bless. Let's make the best out of it. Ngayong hapon natong tanan, may hapon. Una ko musugod, tudluan sa muna ko kay sabi ninyo, katapusan akong istorya o katurali magyuto nga political rally in 2014. Nadakpan ko, gipriso ko paghuman, pero kay pahari man ko, napugos silang buhi dayon nako. Nung sa'y hinungdan, tungod kay niingong ko, panahon na, mag-uhon ang dagway sa katilingban. Mauna siya ang sukaranan sa ako ang pamalandong karong hapuna. Pero una ko magsugod, tudluan sa muna ko, ha? Ngayon gani ko nga corruption is sin, ang inyong itubag, thou shall not steal. Okay? Ngayon ko corruption is sin, ang inyong itubag, thou shall not steal. Ngayon gani ko corruption is stealing, mao gihapon inyong itubag, thou shall not steal. Pero ngayon gani kong corruption is a crime, ang inyong itubag, jail the corrupt, jail the corrupt. Klaro? Klaro? Oh, sige, practice ta. Corruption is a sin. Corruption is stealing. Corruption is a crime. Hastang iya-iya. Oy, isug-isug gamay. Kay kani ato ang pinagtaapok, bisan pag-ampo ni expression of our true indignation sa kakahitabo niyaning atong katilingban. Dili pwedeng magkatawa-katawa lang ta, kay kung wala matandog ang atong mga kasing-kasing sa grabing massive nga corruption, murag naa nay diferensya ang atong moral fiber ni ana. So trohon ako, ha? Trohon ako. Corruption is a crime. Ataka lang magtuwag. Oto. Basta corruption is a crime, jail the corrupt, jail the corrupt. Again, corruption is a crime. Very good. Murag ako mga estudyante itong kusog kayo tingali ng tingo guys. No? Siguro mga taga Buena Vista to, taga Magbaran, taga Carmen. Siyempre, pa-shout out daw sila, no? Nasa taga-Ampayon, Morna-Adritanan, no? Ang akong mga estudyante. Aniya kita dinhi, dili lamang para mag-ampo, kundili isip simbahan, mao ni ang higayon nga mudiman kita o ginatawag natog social and moral accountability. Mayroong gaytag social accountability mga kaigsuunan, isip lumulupyo niya ni atong nasod, anaatay katungod nga ato ang patubagon, no, papanagutin ang mga nangawkaw, nangawat sa ato ang nasod. Isip nagadiman og moral accountability, nasayod kita nga dili angay
nga walay pagabuhaton para kaning mga tao nga mao'y nangawkaw sa atong mga katigayunan, nga mao'y hinungdan sa atong kakabos, dili magbayad sa ilang mga sala. Ato ang hinumduman nga isip simbahan, obligasyon nato ang pagsulti gayud sa kamatuoran. Kana bitawng ipadayag nato nga ang nagabuhat og dautan kinahanglan motubag sa ilang mga sala. Isip simbahan, ato ang kanunay hinumduman nga ato ang responsibilidad nga ang Dios kinahanglan masabtan nga adunay tawag nga mamahimong kaakuhan or obligasyon para mabag-o ang dagway ni aning atong katilingban. Nga naman isip simbahan, kinahanglan ta mo barog. Balikan nato ang ato ang biblical history. Sa panahon sa mga propeta, no, isaysay ni sa libro sa mga hari, panahon pa lang gani ni Solomon, ang katong corrupt practices ni Solomon, iyahang mga oppressive taxation and measures, mao to'y hinungdan nga nabahin ang Kingdom of Israel into two, the northern and the southern kingdom. Tungod sa excesses niya, tungod sa wala niya pagrespeto sa katawhan, o tungod sa mga corrupt nga mga manifestations, tataw nga nasuko gayud ang Dios, maong nabahin ang Israel. Now, panahon sa mga propeta. Panahon sa mga propeta, moingon ganitag kakabos, moingon ganitag kalisod sa katawhan, moingon ganitag kagutom. It is a death blow to a prophet. Dili gyud pwede nga dili motingog ug mobarog ang propeta. Nga naman, mao may iyahang tahas, mao may iyang responsibilidad nga pukawon ang kasing-kasing sa katawhan aron ang katawhan mobarog ug maningkamot nga mausab ang dagway sa ilang sosyedad. Mao bitaw na akong atuon nato ang kinabuhi sa mga propeta. Grabe ang ginatawag natong sensitivity to evil nila. Look at the prophet Elijah. Grabe ang kasuko niya kang Ahab o kang Jezebel. Kay grabe man sila mangawkaw sa mga tao. Grabe man sila muilad sa mga tao. Grabe man sila manipulate sa mga tao. O tungod ni ana, isilutan sila o mapintas nga kamatayon. Kung adto ta sa kang propeta Amos, sa manisa tataw kay nga propeta nga nagahisgot this, niingon si propeta Amos, tanang mga tao guilty man. Guilty man ta sa kakahitabo sa atong katilingban. We are all responsible with what is happening, matod niya. Which is true to our reality today. Kay kinsa man nag-weaponize aning mga politiko para mangawat kita. Mataghigayon nga ibaligya nato atong dignidad, ibaligya nato ang atong boto. We are partly to be blamed. But of course, mao magyunay purpose nila. Ang mga politiko gikan pa sa Biblia, mao to na nahitabo nga na-divide ang northern ug southern kingdom. Kaya ang mga powers that be, ang mga monarchy, ang una nilang buhaton is to divide the people. Mao man kahitabo nato ron. We are a greatly divided people, either pulahan ka or green ka or pinklawan ka or yellow tard ka. But that is their purpose. Nga naman, a divided nation cannot stand strong against the powers that be. Ang nasod nga nagkabahin-bahin, walay kusog para mag-uhon ang iyang katawhan. And this is exactly mao ni ang moral state karon sa ato ang nasod. Mao ni ang moral state sa ato ang katilingban. Tungod kay divided ta, gusto sa uban na palagputon, gusto sa uban na ay mupuli. That is not the solution this time.
Ang solusyon karon, manubag ang mga kawatan, mapriso ang angay nga mapriso, sundon nato ang mandato sa balaod ug moralidad. And if we speak about morality, we are talking here about what is for the good of the people ug unsa usab ang kagustuhan sa Dios. Si Propeta Amos, mga kaigsuunan, nag-uol siyang nagtanaw sa Israel at that time. Nga naman, ang mga negosyante, ang mga militar at that time, sila man ang nag-a-abuse sa katauhan. And then the worst part of it, hasa kang Propeta Micah, ang simbahan at that time, o ang mga propeta nga mini at that time, maumay hinungdan, ngano nga naglisod-lisod hinuon ang katauhan. Mauna nga matod pa nila, tanan adunay responsibilidad to whatever would come or would happen. Pero tataw kaayo sa panawagan sa Biblia. Kung buot natong mabago ang dagway sa katilingban, kinahanglan makiglambigit kita. We cannot be indifferent at all times. Kinahanglan mo barog ta. Kinahanglan mo himo tagtataw nga baruganan. Bisan pa og dili mamahimong prominente ang atong baruganan, ang importante mo barugta para sa kabag-uhan. Kay sa panahon bitaw ni Kristo, Christ had stood gallantly against the powers that be. In the very same plane that the prophets stood against the monarchy in their times. Si Jesus usab ni barog para ang maghupot o gahom, makarealize o makarecognize nga ang ilang responsibilidad dili alang sa ilang kaugalingon, kung dili alang sa katawhan nga ilang gialagaran. Now, our church of today had been engaged with this political action. By the way, daghay mo ingon nga ang simbahan, dili angay mo apil-apilog politika. That is wrong. Nga naman, everything is political. Personal is political. Family relations is political. Everything is political. Mo nang dili pwede nga dili ta manginlabot. Dili pwede nga dili ta makiglambigit. Dili pwede nga dili nato paningkamutan nga mamahimo tang kabahin para kining dagway sa atong katilingban mabag-o gayon. Mga igsuon, the church stood on its strong foundation of hope against all hope. Nga ang paglaom maugyoy atong ginahuptan. Bisan pag grabe ang kalisod sa kasinatian nato ron, basta mo barog lamang kita, naagyoy paglaom na mabag-o nato kini. Bisan pag unsa ka bugat ang tahas para mabag-o ang katilingban para sa kaugmaon sa inyong mga anak ug atong mga kabataan, dili kita angay kapuyon. Dili kita angay nga mawat-an og kadasig. Kay ang paglaom magpabilin man gayon. Ang ginagmay natong buhat sa kabag-uhan sama ni ani, mao man ni ang pinaka-epektibong pamaagi para mabag-o nato ning atong katilingban. Kidding aside, na ay mga ginikanan ng utanan nako, Father, nganong kinahanglan man paadtuon ang mga estudyante nimo sa ITAG prayer gathering. Ang akong gitubag, ni katawa lang ko, niin ko out. Naaraman na ninyo, paadtuon ba ninyo dili, pero kung paadtuon ninyo inyong mga anak, that means you are against corruption. So kita nga naadiri, against this corruption, dili? Okay? Ang wala mo ari, ang sama tuwa mo ari, uyon ko sila sa corruption. Di po tinghalitan na, no? But clearly, ang ginagmay natong baruganan, isip katawhan, isip Kristiyanos, nga nihimo og tataw kaayo nga statement today. We cannot tolerate corruption. We cannot tolerate evil to rise above us.
We cannot allow the powers of men driven by greed to overwhelm us all. Mauna, corruption is a sin. Kung sa itong tubag? Paglungan po mo, oy. Corruption is a sin. Corruption is stealing. Corruption is a crime. Okay. So, manay atong tataw nga panawagan. Samtang nag-ampo ta, samtang naghiusa ta sa atong pag-ampo, maunay ato pong consciousness diha nga gibutang sa atong pag-ampo. Kay susama sa kasinatian sa Israel, every time they will raise up their prayers to God for their community, God listens to them. And God always will initiate transformation sa ilang mga kasing-kasing o sa kasing-kasing sa ilang mga lideres. Mabito na sa Biblia, nagdagandagan, nagtago-tago si David. Mabito na ang mga propeta, matarantar sila kung naanay kagulyang o kagubot. Kay isip lideres sa kanang ginatawag natong faith community, ana atay tahas, ana atay responsibilidad, nagiyahan ang katawhan para mamahimo og tataw nga maruganan. Kaya ang simbahan maunay iyang gibarugan. Sa panawagan sa Vatican II, sa Lumen Gentium, sa adjournamento, renewal of the church, tataw kayang panawagan sa simbahan nga kung unsa gani ang kalisdanan sa katawhan, kalisdanan pod sa simbahan. Unsa gani ang pag-antos sa katawhan, pag-antos pod sa simbahan. Nan, kung angay mag-uhon sa katawhan ang iyahang kahimtang, kinahanglan kabahin pod sa pagbag-o ni ana ang santos o balaang simbahan. Mga hopefully, sa pagpanguli nato unya, ighuman niya ning programa, dalhon nato ng maong baruganan. Maningkamot ta in our own little witnessing, in our own little ways, na mabago nato ang corruption nga dugay ng practice niyaning atong nasod. Imagine, corruption could kill. Corruption is against the future. Corruption deprive us of a better life. Mo nang dili ta motugot nga magpadayon ang pagpangawkaw. Kinahanglan prisuhon ang mga kawatan, manubag ang mga kawatan. Mo na tungod kay corruption is a crime. Corruption is a crime. Mayong hapon na tanan.